In 3, 2, 1. Yo, Lanseta nga pala at welcome back sa bagong episode ng Is a Rap. At bukod sa welcome back sa bagong episode ay welcome back sa YouTube channel natin na Lanseta Official. Dahil kung hindi nyo alam, kamakailan hinak tong ating YouTube channel. Kaya matagal tayong walang content at saka uploads at review. Matindi yung ginawa ng hacker, as in talagang tinanggal kahit yung recovery email ko. So maraming salamat sa pag-retrieve pareng Roden SE ko. Yan ang aking computer hacker, anti-hacker. Nagulat na lang din ako na biglang nawalan ako ng access sa may lahat ng account ko. And buti na lang nahanap ko tong si Roden SE ko. At buti na lang yung nag-repair nito ay matindi talaga. Kumbaga ako nun parang, man, knock ako, baka alisin na lahat. Okay, delete yung ano. Kasi dinilit na yung ano natin display picture dito sa YouTube. Kaya medyo nag-alangan na ako baka ibenta na to or gamitin ng ibang lahi tapos mag-upload ng porn tapos may mga nakasubaybay diyang mga MC at mga masugid nating mga fans at saka audience. At mabuti na lang talaga nabawi. Kaya sa mga may problema sa accounts or sa email or mga page nila na disabled, suspended or wala kayo access, hanapin nyo lang sa Facebook Roden SE ko. Yan. At ngayon, pagkatapos nating mag-promote, solo review tayo ngayon dahil ang aking kaibigan na si YG yan ay nasa isang paglalakbay na kung saan kailangan niya tong lakbayan ng walang kasama at mag-isa. Kaya shoutout sa'yo paring YG aka Big W aka Pinuno. Miss na kita pare at naninibago na ako mag-review mag-isa dahil higit pa sa kalahating episode ng Is a Rap ay kasama natin ng kaibigan natin si YG. Kaya ngayon tignan natin kung matalas pa ang aking fucking knowledge about sa battle rap. At bukod sa welcome back sa bagong episode at welcome back sa YouTube channel natin, ang unang ating papanoorin ngayon ay yung sa Isa Buhay 2026. Sa sobrang bullshit ng pagka-hack sa atin, medyo naapektuhan yung everyday bucket list, everyday to-do list kasi bilang battle rapper, former battle rapper at saka babalik bilang battle rapper sa June 12 ay kasama na talaga sa everyday routine natin ng manood ng battle rap. Bukod sa art side nito ay yung alam mo yun, bilang Pilipino na kakaiba yung mentality nating mga Pinoy, kupal tayo. Nag-enjoy tayo sa talagang bangayan So para lang makuha yung genuine na reaction ko para sa video na to, para sa inyong mga ka-Isa rappers, ay ginawa ko ang lahat para talagang iwasang mapanood tong mga to. Pero may mga nakalusot na ilang, nakakita ako ng mga clips at saka mga reels about dito sa battle na to. At yung mga nababasa ko at base sa reaction ay classic Sak Maestro or higit pa nga daw to. Ito na yan, nagbunga na yung paniniwala nating since day one kay Sak. Dahil aminado tayo, isa ako sa talagang day one na Sak Maestro saludo. Na kahit na nag-fucked up siya nung mga nakaraan sa PSP, sa flip top, ay naniniwala pa rin tayo sa kakayahan niya. Masaya ako mabasa na sobrang daming good comments. Nakakatuwa lang din yung parang nung isang araw hater ka ni Sak, tapos nung bumalik biglang supporter. Yun yung lagi kong pinapaalala sa mga
nagsisimula pa lang or nasa gitna na ng career nila at naapektuhan pa rin ng outside comments. Kasi papaalala ko lang na mas gugustuhin nyo na lang magkaroon ng hater kesa sa supporter. At hindi to para i-disregard ang mga supporters natin since day one. Pero pinagkaiba kasi ng supporter at saka hater. Yung supporter nandyan lang kapag nananalo ka eh. Aminin na natin yung guys bilang Pilipino. Let's open our fucking eyes. Andyan lang sila kapag panalo ka. Sa kabilang banda po tayo hater, manalo ka na dyan. So, kung consciousness lang din ng ibabase at saka awakening, malilabel natin ng hater bilang future fans. Yun. Nakakatuwa lang yung komento eh. Kaya sabi ko, bukod sa welcome back sa episode, welcome back sa YouTube natin, welcome back fucking Sak Maestro. So di na natin papatagalin to. Total wala naman akong kakwentuhan. Let's fucking go. Shoutout sa inyong lahat. Right, kitang-kita mo talaga sa niya ngayon, sa tindig niya ngayon na medyo bulky si paring Hansel. At shoutout nga pala sa iyo, paring Hansel. Nakakatuwang malaman na nakasubaybay sa atin si Idol Sak Maestro at na nagugustuhan niya yung insights natin sa kanya at yung paano natin siya ma-appreciate. Para sa akin, paring Sak, hindi pa sapat yung flowers na nabibigay sa iyo ng mga fair weather fans. Sana ito na yung ito na yung simula ng bukod sa pagbabago mo bilang buong pagkatao mo ay magbabago na yung guhit ng palad mo at kunin mo na tong kampyonato na to para sa mga fucking non-believers at mga doubters mo. Sorry. Sak Maestronatics tayo dito. Nanalo ng coin toss si Sak. Pili niya mauna. Tignan ang minuto dapat sa buhay 2026. Grabe, no? Lang ako eh, fascinating talaga no? Parang nung makita sa poster na sa lineup ng Isa Buhay si Sak, ang dami agad bad comments no? Tapos alam mo yun, parang para maapektuhan ka sa mga bad comments, tapos makikita mo, hindi ko alam kung ilang libong tao yan, sabihin na natin 3 or 4 or more than 2K yung taong nandyan, tapos maririnig mo yung excitement nilang marinig si Sak. Tapos may kita mo si Sak na hindi lango, hindi, alam mo yun, hindi low bat. Nakikita mo talagang may gustong patunayan eh. Puta, wala pang ang binabara, ang dami na nating nasabi. So, let's go. Ito dapat sa buhay 2026. Ayun na. Alam nyo kung ba't wala pa rin yung lodi nyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Kaya, Takina, kinuha agad yung kiliti ng fans yun, no? Parang boomer na rage baiter. Traditional na rage baiter si Sak dahil kumbaga isa sa naglalagay ng mancha sa nabuo niyang legacy is yung mga niya, tira, hindi na nga subliminal, yung mga tira niya kay Looney na sa kada battle. At alam niya kung paano kunin yung inis ng mga haters sa kanya tsaka mga Looney-natics. Kita mo, unang pasok pa lang. pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ito yung undefeated na sinasabi. Mabuti daw lalaki. Mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe. Mapanurit, madiskarte. Kaso sa puki lang nadali. Etong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae. Uy. Ina.
Marami rin nag-reference sa kaibigang natin na hindi ko napapangalanan na nahuli ng kanyang nahuli about pambababae. So undefeated nga pala si Shaboy, no? Sa totoo lang hindi ako masyadong nakakapanood pa ng mga battles ni Shaboy. Ang mga alam ko lang sa kanya is yung naglaplapan sila ni Deo. Siya daw yung bagong Lil Jon, yun yung mga sinasabi nila. So, dito, first time kong i-judge or papanoorin yung performance ni Shaboy. Nurit madiskarte, kaso sa puki lang nadali. Kaya itong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae. Uy, pasintabi sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves, daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan, ibang level maging smooth. Yan. Feel kong rough yan, no? Tingnan natin kung saan niya gustong dalhin tong line. Sobrang swabe na aking moves, daig pa ang puking chill pa rin yung groove. So, yung parang chill, swabe, smooth, tapos rough. May sneak disc kay rough yan. Sobrang swabe na aking moves, daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan, ibang level maging smooth. Yan. Tangina mo, Shay. Bitch ass motherfucker. Baka bigla kang mandimanda like that hideous battle rapper. Manda, no? So parang parang kino-call out na ni Sak isa-isa, no? Minimension niya na yung mga kasali sa Isa Buhay. Hindi ko sure, pero yun yung nakikita ko. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malas Shay, kill Juice Alexander. Kaya... ano ulit? Ayoko magmagaling eh. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malas Shay, kill Juice Alexander. Tingnan natin hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam kung ano yung line na yon, mga guys. Ayoko magmarunong at ayoko ring tumagal tayo. Comment down below kung ano yung tinutukoy ni parang Hansel doon. Kaya si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, pinapambidang enerhiya itong aking kinokonsume. Ito'y bagong opportunity biglang in-offer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Shit, na gago yung aggression ni Sak dito. Matagal ko nang hinahanap yung gantong klaseng Sak kasi kung titignan yung tech context at saka yung pag-stack niya ng lines, kulang yung kulang, hindi siya sinasabi perfect na yung form niya, pero ako nakitaan ko ng final form yung Sak na parang sa sobrang stack ng mga linya niya, parang hindi sapat yung delivery niyang dati. So nakakatuwang nagka-catch up na yung niya, yung aggression niya dito sa mismong sulat niya. Parang binalik, diba? Namatay as Iron Man, tas binalik as Dr. Doom, no? Yung Doomsday. Di ko alam kung kailan lalabas yan. Avengers yan. Ang ganda ng talagang aura farming. Ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Tangina. Resurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isa Buhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Ang ganda nun.
na-set up niya ng maayos, no? So, after ng Iron Man to Doctor Doom, Big One Doom, tapos yung 2 days niya, no? Naging nuclear devastation, no? So, nagbanggit siya ng mga apocalypse shit na mga termino, tapos binagsak niya sa doomsday preparation. Tangay na. Rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Pwede niya pang ipasok yung I go bonkers. Pag sinabing bonkers, parang batshit. I go bonkers, parang nuclear warfare. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs, I finally won my hardest battle. Kaya, kung known drug addict, naging sober kahit, sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung na-flip niya pa yung line ni Tipsy ginamit sa kanya, di ba? Feeling mo ka, kung naaalala nyo, nirecall niya yung line ni Tipsy na sinabihan siya na si Hansel, feeling mo ka, nung di ko maalala kung anong ahon yun. So, flinip niya yun na parang sa Hansel, naging cracker tong Hansel. Ano? Pero kakatuwa lang, no? Parang, yung pagiging sober, dapat talaga yung pagmalakihan, guys. Ang addiction ay hindi choice yan. Ano yan, isa siyang sakit talaga yan. Kumbaga, hindi ka man addict sa drugs, pwede kang addict sa sugal, hindi ka man addict sa sugal, pwede kang addict sa kung ano mang kinakaadikan mo yung, tapos na kukulong ka sa ganong loop. Nakakatuwang marinig mula sa kanya, at kung tatanungin, hindi, pwede mo naman sabihin sa may stage na hindi na ako nagda-drugs, pero yung mga obvious na changes na kanina pa natin na talakay, yung aggression niya. Kasi kung titignan mo, naging ano na siya yung hindi ko alam mo yung buhay ni Kuya Hansel, pero bilang kaibigan, parang nung time na lulong pa siya is hindi naman naka-help yung substance na tinitake niya, dahil parang imbis na magkaroon siya ng energy ay pababa ang energy niya, parang low bat lagi kahit na bagong ano. So ang makita na binibreak ni Sak yung limit ng ano niya, ng energy niya. Baga yan yung bagong bagong labas na Sak bagong version, bagong disenyo ni Sak Maestro malaking difference talaga. At pwedeng masabi mo talagang sober na tong tao na to. Hindi nyo napansin, Congrats, tangina. I'm proud of you, man nigga. naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kalina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita na aking pamilya. Yeah, Na di na ako word. nagre-relapse o gagamit pa ng pipa. Word. Kaya nga tong shabu hindi ko tinitira. I'm here! Putang ina. Teka, patapusin natin yung crowd reaction. Mahaba! Kaya mahaba to. Ito na nga bang sinasabi ko kayo nagtataka ako. 51 fucking minutes. 2 minutes in. Kaya nagtataka ako So, bilang big fan ni Hansel or Kuya Sak Maestro, and as well as Kuya Allen or Balakid, ay sanay ako sa approach nila na inuubos na agad nila yung name flip So, nagtataka ako, sabi ko, na ilang bars na yung lumipas, aura farming pa rin. But, alam mo yun, pasok pa rin talaga bagay sa karakter at saka sa, alam mo yun, persona nila yung mag-aura farming. And
nakakapagtaka lang, wala pa rin name flick. Tapos, dito pala papunta. Di ba? Parang, ano eh, kung ako tatanungin, parang ang mga na-predict ko na line nung wala pa to is yung parang ano yung parang hinahanap nyo yung lumang ako, ay parang mas okay daw yung lumang ako na gumagamit pa ng crack, kaya pala binigyan, tinapatan nyo, hinainan nyo ako ng shabu para lang bumalik yung dating sak. Diba? Parang ganun eh. Sorry na. Kala ko ganun eh. Pero, man, mas ano to, mas fucking, ano ba tawag dito? Unpredictable na gagawin niya, di ba? Parang, hindi nagmatter yung kalaban. Pero yung pala, yung pabagsak. Matapos niya sabihin na iwasan niya na yung addiction, nanalo na siya, sober na siya for a year. Biglang, kaya nga yung shabuy, hindi ko tinitira. Damn! That's overboard. Uy, hindi ko tinitira! Kita mo yan, yung ganyang gigil. Hindi ko pa nakikita yan kay Sak dati, yung ugat-ugat. Tapos medyo, siya ngayon, malaman. Kumpara sa mga dati niyang battle. Yung kumbaga may hangganan yung aggression niya dati. Yung kumbaga pag ganun na siya, biglang gaganon, tapos pababa. Dito parang binibreak niya yung barrier ng mga niya, yung limitation niya. Tangina, tindi talaga. Importante para sa akin makita ng aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy, hindi ko tinitira. Tangina. What? I'm here! I'm here! Shit! Mahaba. Wala akong pake kung ma-disqualify ako, mag-rap ako ha. Kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat-dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs, bawat patama ako may amat. Pero ngayon pa man, mapapataas ko sahod mo, kaya ikay magpasalamat. Cause whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Kaya kung dati in-abuse ko yung shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang impluensya. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang shabuy undefeated del panalo bigayan sa buong era. Tangina. You know it. Oh my God. Tangina. Intindi. Ang ganda ng connection ng no? Ewan ko, matalino rin talaga si Arik eh. Parang alam niyang pinuputakti si Sak ng mga non-believers at saka yung mga fans na talagang alam mo yan, ayaw lang madungisan yung liga. Tapos tinapat mo si Sak sa shabuy. Diba? Parang hayop. Sama ng impluensya. Naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang shabuy undefeated del panalo bigayan sa buong era. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba yung layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Mangusin. Kasi Norman Mangusing. Tangina. Yan ba yung Nakakatuwa makita si Sir Enigma na talagang natutuwa na parang, hindi ako nagkamali sa aking chess move na
alam mo yun, kumbaga in-expect niya na pag tinapat si Zack sa Shaboy, maraming wordplay, maraming angle, maraming storyang mabubunyag. Pero sa tingin pa lang ni Sir Arik, parang, man, kala mo, proud na tatay. Layunin para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Mangusin. Kasi uminom ka lang ng Putin. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang-cover at yung big balls binumog sa kang BBM supporter. Big balls Member ka ng binumog. Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Ito na yung ito na yung mga random names na binabanggit ni Zack. So nadagdagan na naman yung si Aiza Sikrega ng Bong and Andrew. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na nung idol mo. Kaya niya na islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, wag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Slant, diba? Slant. Tangina. Ito yung mamaya lang ako magbibigay ng komento para hindi tayo mapahaba. Sige. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Nasasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte? Nasa droga na kadipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste, pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y magiging violente, ito pala ay DDS versus BBM. Shit. Tayo na, no? Ito ay labasan ng baho ng magkabilang partido, no? Pero sa point of view ng mga supporters, tangina. Kaya kung ako'y magiging violente, pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag Switchin' music! Tangina mo sa... Switchin' music, so... Galing niya paano ko ba sasabihin to? Telegraph ng move. Tangina. Ito yung pinapoint natin sa mga recent Zack Maestro battles na nire-review natin na para siyang spoon feeding pero alam mo yun, parang pinoproject niya na yung punchline before pa mag-hit. Pero ang maganda sa kanya, yung pag na-predict mo yung pinapapredict niya is hindi yung parang may hinaan ka kasi na-predict mo eh. Kumbaga, sa sobrang swabe ng structure ng lines ni Zack, pag na-predict mo yung line niya, yung reaction mo is, woohoo! Bang, gulat ka pa rin eh, kasi ang lakas eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero sana nagigets yun. Fist whip to him, skin pinunit, Hadouken, Shoryuken, Kit, Rukit. Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50, nasa G yun. Oh, magiging gender reveal if I have to fight this fag tonight. Tong boy magkakapusi na parang hermaphrodite. Apply ng rear naked choke. Squeeze my arms so fucking tight. Tong Shaboy magiging blue na parang meth ni Walter White. Tangina. Shaboy magiging blue na parang meth ni Walter White. Tangina. The greatest series. Ayan yan. Breaking Bad. Tangina, ang ganda ng pagkagamit, no? Parang sinakal muna hanggang sa magkulay blue. Fuck.
Shit, lakas ni Sak. And a rear naked choke. Squeeze my arm so fucking Ito yung treat to para sa mga ano no? Mga tangina hindi iniwan si Sak sa ere. tight. Doon siya boy magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, andito ka para pagbida. Yung corny jokes mo't mang irita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na. Nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan kahit sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila yung agwat usa 15 mula Davao ay lumipad na mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Ang ina. Ang galing talaga ni Sak. Ayop. Bago kayo magpalinlang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Yeah. Yeah. Yeah, round 1 ni Sak. Crazy. Overboard to. Dahil wala naman tayong kadebate dito ay hindi ko napupuntasan pero gets nyo naman na pag overboard, more than 10 yon. 10 is a perfect round. Tapos, ang daming highlights ang daming moments. Nakakatuwa lang is, bilang fan ni Sak, nag-predict tayo ng gagamitin niya. At, si Sak nakakatuwa lang na naiwasan niya yung mga yun. Kumbaga may sarili akong produkto na hindi nyo ine-expect or hindi nyo mape-predict. Ang dami niyang moments moments na call out kay Looney, pang rage bait. Then, yung sa sober shit niya, yung battle niya sa addiction, dun pa lang hakot niya yung tao eh. Then, binagsak niya sa kaya ngayon siya buy, hindi ko tinitira. Tapos, nakakatuwa lang kasi kay Sak, hindi siya paano ba sasabihin to? Hindi siya nag-i-stay sa isang approach. Kasi kung titingnan nyo, meron siyang brutal lines na papasukan niya ng brain rot or yun nga yung mga make names niya, Bong Tags and Andrew E. Ano siya, hindi siya nag-i-stay para lang masabing yung pininindigan yung style. Paiba-iba siya magbe-brain rot, magko-comedy, magba-bars, pupunto, magtuturo, magpi-preach. So we're in for a treat talaga dahil ang Sak Maestro naman basta preparado ay isang magandang palabas talaga na ang masarap panoorin. So yun, Sak Maestro round 1. Wala namang bago, malakas talaga yan. At nakaka-proud na ramdam mo na may gusto siyang patunayan. So, round 1 naman tayo ni Shaboy na undefeated. Let's go. First time kong manonood kay Shaboy and sana hindi ako mabigo. Tayo na, hindi ko pala na talakay na puki ng 6 minutes yung kanyang fucking round. At ilalagay din natin yan sa judging natin, sariling judging yung... Ang ganda kasi, parang hindi mo maramdaman na matagal yung round eh. Kumbaga, kapag ka hindi dragging yung round, kahit matagal, hindi mo mapapansin kasi parang, we want more. So, pero at the same time, nasa tournament, at may rules tayong sinusunod, magiging strict tayo at bibigyan natin yan ng pambalanse mamaya kay Shaboy kung sakaling dikit tong laban. 6 fucking minutes.
Inis sa ulo ang putang ina. Gago ka siya, boy. Ina ka. Matigas na ba yan? Matigas na ba yan? Round 1, game! Game. Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the fuck. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak, nasak? Ano pa bang gusto mong patunayan? Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. ALX! Alex. Shoutout Alex. Taga Cebu. Tangina. Nakakatuwa din yung mga ano yun, yung mga baling kay Ram at baling kay Ripley na ganyan na alam mo yun, alam mo yung gusto ng tao pero babaliin mo pa rin para sa ano, quick laughs. O si Enigma nakatawa. Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier, puta balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng lausak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Ano mga ano, standing ni Shaboy ngayon? Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nung Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paanong hindi ito gaganahan, eh yung kalaban may shabu sa pangalan. Ako na magpaparetiro dito sa paborito mo, boss. Naku, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit na karaan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinaadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Yeah. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di pa nakakaluha. Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Minura mo pa ako nung laban yung Yaski, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o edi putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap. Ang ina mo ka ni sa Coestro. Ayop ka sa... Ang ina. Hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki-sak, eh wasakin mo palalo? Putang ina mo, man. Ang ina yan. Yung mga ano yun, no? Motor sa likod ng bodega ng mga bahay natin na, ano. Di na lang itapon, eh. Di na ano pa, tinambak pa. Ayop ka siya, boy. Kaina mo. Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki-sak, eh wasakin ko palalo? Gusto nyo ba yan? Basagin na natin itong headlight. Putang ina. Kita mo yung bubog nagkalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Naka-open pipe ka pa? Bawal ko to, sabi ni Busita. Sana naman matuto ka.
Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Yeah. Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa iyong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagchochok. Kilala ka lang na magaling sak tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige, Putang ina. round mo Ay, na. ito comparison Siguraduhin yun. mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, Sak. Ngayon mo ko paandaran. Putang ina. Ina mo. Ano yun, no? Parang tang-inang yun. Hype ka, Shaboy. Pero nakakatuwa yung energy ni Shaboy yun eh. Parang, feeling ko mas malakas to kung siya yung nauna. Ang hirap lang kasi niyan is yung expectation kay Sak is 50-50, no? Yung expectation na magcho-choke na naman siya, magpapabaya, or makakalimot. Tapos yung other 50 is yung classic Sak. Ay kaso sa round 1 niya, pinakita niya yung grabing stage presence at saka yung aggression eh. Kumbaga, yung mga challenge na nilatag ni Shaboy na yun nga, yung parang pakita mo magaling ka pa. Parang nawalan ng puntos dahil bago niya pa ilatag na nasagot na ni Sak gamit yung yung round 1 niya. So ako kung bibigyan ng syempre malinaw round 1 kay Sak. Ito nga yung duga kay Sak no. Pag malakas siya tapos overtime, yung kalaban magmumukhang maikli yung banat. Ganun kakapal yung plot armor ni paring Hansel at pinakitaan talaga, kitang-kita yung agwat. Pero kung pagdating sa ewan ko, kasi ako natawa pero yung mga tao nung oras na yun, hindi ko alam kasi onte lang yung nagre-react kay Shaboy. Pero ako natawa ako sa presentation ni Shaboy at saka yung approach niya na alam mo yun, nakakatuwa lang. Tanginang yun. So yun, round 1 malinaw Sak pagdating sa writing, pagdating sa punto. Kumbaga may idadagdag tayo sa criteria ngayon is yung depensa naman sa battle, which is yun yung na-overlook ng mga tao ngayon at hindi nila nabibigyan ng puntos. Pag sinabi kong depensa is yung hindi man rebat pero itong statement na to kayang harangin yung upcoming attacks ng hindi kasi may ganun parang yung depensa nila is ipe-predict nila na ito yung gagawin mo, ito yung sasabihin mo, parang inaako mo na yung paparating na angle while yung depensa ang tinutukoy ko is paano mo may establish na hindi mo ko mabubutasan dyan kumpara sa sasabihin mo to, parang ano yun. So yun, opensa depensa malinaw Sak maestro. So round 2 tayo, tignan natin kung ganun pa rin. Tangina may motor Sayang lang hindi minaximize ni Shaboy yung pwedeng gawin sa motor Okay. Ito yung sobrang bilis magbago ng hate ng tao diba? From hate natin yung si Sak na pabaya to tangina wala na kaming pake sa alaban mo Sak dahil bumalik ka na. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado.
Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si J.R., galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See if you can do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pang batang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Oy, putang ina mo sak, ginamit mo na yan. Alam ko ginamit niya kay disaster eh. Ayop ka talaga. Di makakalusot sa akin yan. Sinapansin nyo kanyang mga hirit? Estilo niya, pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panaykain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Uy, gawa. Tang ina. Ano yun, no? Siguro kaya medyo may stumble is last minute niyang pinasok eh. Dahil ito yung maganda talaga kapag ano eh. Kapag hindi, feeling ko kung titignan mo, yung kapag hindi trip ni Sak yung kalaban, tinitake niya as disrespect na tinapat niyo ako sa ganto, ang hinihingi ko ganto, mas lalo niyang pinapatay to the point na handa siyang magsiksik ng bukod sa flawless na performance handa siyang magsiksik ng mid-round rebuttal, no? Tangina. Feeling ko kaya siya nag-stumble kasi pinilit niyang isiksik yung motorsiklo dun eh. Ako, from experience lang to, tangina. Galit siya eh. Kung titignan mo, hindi siya yung gigil lang eh. Galit siya na parang tangina ito. Alam mo yun? Kayaan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Puntos yan. Diba? Observational. Nagiging badoy pagkalipas. It need na rin talaga ng mga battle rapper mag-step up eh. Sa totoo lang kasi, anong nangyayari kasi, maghahanda lang ako, titirahin kita sa ganito, titirahin kita sa ganyan. Tapos, alam mo yun, kunyari nagamit sa round 1 yung naunahan ka, tapos round 3 mo paggagamitin, diba? Parang nagwe-wait kang tulugan ng tao, round 2 pa lang, tangina. So, ang need talaga, dahil nag-step up na yung yung standard ng fan, yung mismong crowd, bukod sa flawless na performances at saka iba't ibang elemento ng battle rap at saka writing is need na rin talaga ng detachable rounds at saka yung mga ganyan. Kasi napakalaking difference ng detachable rounds kesa sa, alam mo yan. Sa ilang siglo, ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak na pahangat, pumalakhak. Pero hindi ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Ayun na. So sa akin, hindi edited. Ayun na. Ano yan? Hindi edited. Fuck you mo rin. Now, I took a page out of your playbook. Laplapan nila At sa ni isang Day. round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Yan. Basketball reference. Tangina.
Tala mo, exhibit A ni ano eh, no? Ni Loaded Lux versus Calico eh. May na-set up pa ng screen. Oh, yan. Dapat i-change na yung pangalan from JR Dinglasan. Pag sinabi kong JR, sabihin nyo laplapan. JR! JR! Yan ang trademark galawan niya sa stage na baklaan. Si JR! Si JR! Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! JR! Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sa pangan. Gay ng sagbangan. Ayok ka talaga, Sak. Ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sagpangan. Yan si JR. JR! Diba? Ganun kasaklap. Hindi mo matanggap. Tapos sa sapang battle rap, wala kang linya tumatak. At ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Shit, ito Kaya, na. paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, Taka ng ganda na na. Feeling ko may hidden ko. linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt. Kasi kapag may anak ka na, may ano, reputasyon ka ng ano ba yun, kailangan protektahan at imahe na kailangan protektahan sa mga bata ng anak mo. Then, wala ka nang anak. Diba? Wala ka nang pinoprotektahan. Kababuyan pa in-adapt. Damn. Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasaan lang sila ng COVID. Itsura nito pag lumalaplap po parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At huwag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi una sa lahat, alam mo bilang isang performer Yeah. Gets ko yung punto na yun. Ito na. Umaatake na siya ng ano. na kayo nag-kiss. Kasi una sa lahat, alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayong nag-practice. Nagpa-practice. Damn. Simple but hard-hitting, di ba? Yan yun. Whew. Damn. Nasty fucking faggots. Ang ina, sobrang kadiri tuloy siya, boy. Kita mo mukha ni Arik ko na parang mukha ni Arik na parang kumain ng 5 kiamoy. Kaya isa din sa alam ko wala na akong karapatan, pero sana malagdagan na rin talaga ng kahit na isang camera angle yung flip top. Pero alam ko naman exclusive lang to sa mga nanood ng live, yung makita yung full view ng battle at saka yung play. But tulad ng mga ganyan, hindi natin makita kung ano yung ginawa ni Sakda. Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Puta, pinaparena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo Durant? What the fuck? Tangin ng mga tao naman. Tangin na, nadali kayo ni Sak gamit ang kanyang brain rot characters. Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran, pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Parang si Mia Khalifa, takasan mo man na yung nakaraan, matatandaan lang nila sa'yo ay yung nagawa mong kalaswaan. Yeah! Pero Arik, magtitiwala ka pa dyan? Ay na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado.
Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Yo. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? What? Putang ina, grabe. Damn, bro. Why you do him like that? Tang ina, ganda ng punto nun. Sa isang banda, na, parang ano no? It's taking too long. Pero, pag binabagsak na talaga yung mga ganyang damn, bro. Kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano pa kaya yung kaya mong gawin sa likod ng pintuan na sarado? Fuck, sumasakit ulo ko dun. Fuck. Grabe. Another sex fiend, molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawa prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing, siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang lalaki, yan ba buong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga bara ko. Putang inahin. Di na mabubong muli kahit paanong dikit at pagtahi. Itong pinagbiyak na baboy, sa alkansya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Hati. Pork chop, Kung boss. gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit na panggore yung talas. Para nagbalat Panggore lang ng yung patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi to panghimagas, mangangamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Rama. Yun. Putang ina. Dinali na naman si Looney, no? Biglang liko tanginang yun. Ang ganda ng kabuang context, no? Na may kasama pang mga name flip na hindi masyadong lutang, pero yung Boy Abunda, baboy, yung pampababoy sa kultura, tapos alam mo yun, kumbaga hindi siya laging talaga siya, kumpletong detalye, hindi mo man pansin, pero hindi man malaro, hindi man alam mo yung battle rap oriented na type ng panunulat, pero kung titignan mo yung kabuang structure, and nakapasok pa rin lahat ng detalye dyan. Hindi lang siya masyadong malaro dito at rekta atake, no? Pero parang mas nakakatakot yung sak na ganito Tayo na. Parang si Marlon pero Rama. Yun. Gusto mo maging married to the game, pero desperado ka't impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang laban at busy. Yeah! And still, ito sobrang ganda ng round 2 ni Sak. Akala ko magiging alam mo yun, parang kumpara sa 1 niya na highlights at saka yung highs and yung puro highs dito na may parang set up may kita mo kung paano binuo ng dahan-dahan yung niya, yung mismong point niya. Nag-paid off, kumbaga shit, ang ganda ng round 2 na to kasi ibang-iba sa yung approach niya sa 1 kumbaga hindi ka mauumay, and bukod sa paano kung nasabing di na umay, ito na naman tayo sa 6 minutes.
Ang ganda ng atake niya, na breakdown niya. Yung isa sa career changing ni moment ni Shaboy na laplapan nila ni Sardeo. Tsaka ang ganda ng latag eh. Hindi man kumbaga applicable din kay Sak yung parang magbago ka man, matatandaan pa rin yung ang pinagkaiba kasi is si Sak nakilala sa heavy hitter, writer, talagang ill writer talaga siya, and hindi natin masasabi na applicable sa kanya yung sinasabi niya mismo dahil ang pinagkaiba nila, nag-start yung career ni Shaboy nung wala pa siya sa flip top as kalaplapan ni Deo. Kaya ang ganda ng payoff pagkatapos ng ng mahabang setup no? So kasing ng one niya to para sa akin, kasing lakas, ibang approach lang, more on direct at saka walang masyadong palabok. So yun, round 2 ni Sak, overboard pa rin yan at ang haba pa. So Shaboy, round 2. Game! Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Utang inang yan. Rebuttal yan. Tapos na po. Sir, tapos na po. Ilang beses kang in-uploadan ng highlight sa Facebook. Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang si Sak, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlights yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong Sak tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso bago ako talunin nitong nerdo. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nagboxing, lakas ng trip nito ni Hansel. Tangina, ngayon ko lang nakita yung sa nakita ko lang yung putangina sa screen nila, nandun pa pala yung video ni Shaboy at saka ni Sardeo. Kaya nagjo-joke din si no. Isa rin sa magandang magandang tactics. Hindi ko naman sa sinasabing distraction siya or parang ginagamit para mawala sa piyesa yung kalaban. Pero kung hindi naman siya yung parang pinapakain mo sa tao or yung parang pinapalutang mo or gumagawa ka ng sudden movements para sa so katulad niyan, hawak lang ni Sak. Baga, hindi niya na yung ginaganon, hindi niya na pinapakita sa tao. Okay din na tactic yan dahil kung titignan nyo, isa sa classic example niyan is yung ginawa ni, mahilig dyan si Hollow the Don. Meron siyang ganyan kay Pat Stay, sa kalaban niya kay John the Don. Silipin nyo na lang, guys. boxing, bawal ang 2 days prep, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-addict mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Mannerism. Nag-iisang addict sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing?
Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo, karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang, nabanggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin kasak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya ka, tangina ka. Anong tawag mo doon? Wordplay? Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si Thirdy pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung foil. Champion na daw siya sa Tunay na Buhay Tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng apam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon wala ka ngayong laban. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon, nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo. Okay. Round 2, sobrang litaw na yung diferensya ng presentation nila at yung content mismo ng ano nila. Si Shaboy, same approach since round 1. Habang si Sak, may kita mo yung approach niya ay creative at iba't ibang may iba't ibang sector yung atake niya. Nakakaano na no na sa sobrang lakas ng pinakita ni Sak, ayos naman yung hinanda ni Shaboy pero matutumalang ka na. Parang hindi dahil sa matumalhanda niya, kumbaga napakalayo lang talaga ng agwat. At hindi mo naman masisisi na ganito yung magiging reaction ko dahil grabe rin talaga yung Sak na nagpakita dito. Damn. So yun, round 3 na agad. Kadramahan ni Hansel Cabo. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Tangina si Looney na naman. Alam ko nang papunta na dun eh. Buki ng ina yan. Narinig ko palang hoodie. Tangina. Ayop ka talaga, Kuya Hansel. Puta, magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit mag-a-attend lang ng kasal. Parang si Looney, puta, nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Kita nyo yun, nakagasmas, nakadurag. Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Putang ina mo talaga. Kaya lagi may sombrero na suot. Ayaw niya tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok. O mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, siya daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka lang, makitid? Makitid ka na niyan? Makitid ka saan?
Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo mang pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan. Kasi panay minumukbang ay pansit canton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Longbam. Shoutouts. Coca-Cola body. What a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Putang ina, what a shame. Fat slab na naha-high blood ka. Si Bilbil mo pa lang sila puta, dad bod na. O dad bod na. Another fat guy loser. Yung diet niya, 3 ulam, tapos half rice. Hooker. What an abuser. Real talk, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Ninya Sandejas. Sobrang chibog ng puta, pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Gusto mo ng extra na sinangag? Slaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad na sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Habang ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old. Patong Rockets versus Lakers, kaya kong mag 3-0. Style yun ha. Kaya kong mag 3-0. Kasi habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk foods at pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa. Pinirito na bakla, no? Tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk, boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Walang sinabi panis, bro. Gay! Pogi na ako. Akala ko ba kay desperado? Yan na. Ang ganda ng mga ano yun, no? Kumbaga, mga nagamit Akala ko yun ba kay ni desperado? Shaboy. Gagawin mo ang lahat para makapagtangahal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo yung dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Yeah. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Yeah. Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Yeah. Kaya mo magbanat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O pabuhin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba? What? Kasi panay-reklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, putang inuuna mo pa yung bisyo. Yeah! Real talk, nila sa kanya, applicable to sa lahat. Ito na yung maestro Inuuna mo mode. pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila hindi ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Oof. Kasi ang pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Rest in peace, Kailan ka brother. magbabago? Kapag namatay na, yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa. Tangina sila. Because you can have 1,000 problems in this life, son. Until you have a health problem, then you'll only have one. Yeah! See, ako, despite all the shit that I've done, natili malusog at matatag. Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga hindi na-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung hindi na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Yeah! Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nire-rekta pero ang dami ditong tinamaan. Yeah! Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Di man ako mahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata. Na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isa buhay mo lang pinaikse pero yung tunay pinapahaba. Di ba? Yung mga di naniniwala, napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila puta nagtataglish na ngayon.
Kailangan pa ng mahabang panahon bago magets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. Yeah! At magiging delayed din yung Yun yung kapalit ng pagiging advance. Late yung appreciation. Damn. na yung appreciation. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-resched. Di niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu'y aking malampasan. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advance, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted. Pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Pinapatay ko yung oras whose only time is undefeated. Is undefeated. Yeah. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparadong Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at nasa uli ang pagbabago. Yeah! Alam mo yung, bilang fan ni Sak, alam mo yung hinaing ng tao na ayaw nila yung preachy stuff ni Sak. Pero at the same time, kung na-cover niya naman na yung bars at yung comedy, bakit natin siya pipigilan dyan sa pagpipreach kung mismong pangalan niya at branding maestro nga eh. Ano ba maestro? Guide, teacher, sensei, master. And feeling ko dahil sa sobrang entitled tayo as a fan, entitled na at malaya magbigay ng opinion na hindi iniisip yung resulta, is nagkaroon ng time na inalisto ni Sak yung preachy stuff niya. Ngayon kung titignan mo, hindi naman yun tayo mismo ang target market niyan, kundi yung mga taong hindi naman hip-hop pero andyan, nanonood para magpalipas ng oras, stress reliever, and makarinig ka lang ng mga ganong message ay isang higit pa yun sa pinaka nakakatawan joke. Kayang-kaya kang i-lift up ng mga ganon or i-cheer up sa pinaka bad day mo. At kaya ko sinabi na naka-apekto rin sa evolution ng ganong type ng Sak yung komento natin is nagkaroon siya ng question at doubt sa approach niyang ganon. And I think it's time na i-disregard na yung mga comments ng tao about sa ganyang style dahil ang gusto ko makita is kung ngayon na hindi na siguro nagbabase si Kuya Hansel ng mga comments at saka opinion ng ibang tao is baka magkaroon na siya ng chance or opportunity para i-step up pa yung preaching type shit niya at magkaroon pa ng another level. Kasi anong nangyari kasi dati, parang wag na yan Sak, wag na yung paawa thing, backlat. Kasi tinawag nga ni Batas yan na gay shit eh. And ngayon na mas malawak na tayo bilang fan at saka audience at crowd,
feeling ko bigyan natin siya ng chance na i-level up pa yung preachy. Hindi yung level up na to the point na mananermon ka na lang, but higher pa yung makakakuha siya ng reaction. Para sa akin yun yung nakita ko dahil ako as a fan ni Sak, nakita ko rin yung preachy stuff niya kay Sayad, and yung ganong type ng Sak is undefeatable. So ngayon, nagigets ko naman na hindi tayo yung target market niyang round 3 and nagiiwan lang din siya ng mensahe para sa lahat dahil mahal niya itong kultura, at pag minahal mo yung kultura, mamahalin mo rin mga kapatid mo sa kultura. Yun na yung pinakamagandang iwan. Pero sana sa next na mga laban niya dito sa Isabuhay, dahil kita naman natin yung performance niya dyan, pwede talaga siyang dalhin sa kampyonato at hindi ka na magugulat kung maging champion siya. Sana nga na ma-level up niya pa yung preachy side niya at ma-convert niya to into atake. Kasi ang kinakatakot ko dyan is yung dadating sa time na babasin na sila sa punto, lalo na kung didikit yung laban. Kung dikit yung laban, babasin na sila sa punto. Pwede, magiging open na yung debate about sa time limit. Yun lang naman kumbaga, doon lang nagagamit yung criteria kapag masyadong dikit yung laban. Hindi tayo consistent about judging, pero minsan may common sense naman na tayo para sabihin na ito kahit naman na sumunod sa oras, hindi pa rin mananalo, or alam mo yun, napakalayo pa rin nakagwat. Yun lang yung nakikita ko na para sa Isabuhay rin ni Kuya Hansel. Sana yung preachy stuff di niya natanggalin, pero sana i-step up niya pa, gawin niyang i-convert niya as atake na pwede makakuha ng reaction na and makakuha ng nod or agreement sa tao. So yun, last round, all 3 rounds ni Sak, masasabi kong yung energy, nostalgic makakita ng gigil na Sak, at hindi nga dapat nostalgic dapat shock na parang yung aggression niya pwede niya pa palang iangat sa potential kesa sa potential niya na alam natin. Sana gulatin mo pa kami, Kuya Hansel, sa susunod ng mga battle. Wala na akong hanapin pa, matindi yan. So last round, siya boy, sana ma-close na ito ng maayos. Sinisumigaw ng body bag. kindness. Patay ka. Ang ina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Umago ka. Burahin mo yun, ha? Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Eto, seryoso na, Sak, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney, kasi same reason, dahil sa angulo siguro. Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown sobrang lakas din talaga Pero si Looney, flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Bumilib na kami sa iyo Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo, yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko ng Who's Your Favorite MC? Ang isinagot, si Looney.
Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Sixth Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka ba talaga kay Looney? Lalaban ka ba talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon, ano? O tayo na lang, putang ina mo, ano? Rah! Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman dun, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Kaya yung pangarap mo na match-up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa, puto. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya yung nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-joke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao, sa battle palagi kang hindi preparado. Bumabattle na lang kasi para sa pera, wala na pake sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mo kang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong anggulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro. Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. Oh, baka magkaila ka pa. Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka sa, binigyan ka ng walang talo. Kaso malas musak dahil ang kapalaran ay hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Nung sinuri kong mabuti, may amoy na di mawari. Puta kaya naman pala, kasi may patay na kalapati! Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko dito na magtatapos, salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Lip Top, mi ultimo adios. Sa buhay 2026, Shockmaster vs. Shaboy, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Urado, 5-0, advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Shock Maestro. Shock Maestro! Okay. Well deserved. Gusto ko lang malaman kung ilan yung 5-0 pala si Shaboy. So, hindi na nakakagulat. Yun naman yung sinasabi ko na lagi natin bibigyan ng pagkakataon ng mga tao. Kaya ako hindi ako sumusuko sa mga idol ko. Sabi nila, never meet your idol. Pero para sa akin, alam mo yan, parang kung kaya mo silang, kung yung suporta mo
ay kaya silang buhayin. At yung hate mo, para mo na lang silang kayang kausapin. Diba? Ano ba naman yung maniwala ka na meron pa rin. Kasi kung fan ka talaga, pwede mo ibase sa yung pinakamalakas or prime nila. At ituring yun na yun na yung basehan mo na kung hanggang saan yung potential nila. Pero kung pagbibigyan mo ilang beses man madapa, di mo naman pwede sabihin na na cash grab lang yung ginagawa. Makikita mo naman yung reaction ng nagpabaya at saka may pinagdadaanan ka sabi. Hindi to yung binibigyan mo excuse yung mga tinitingala mo, but still tao pa rin yung mga yan. Alam mo yun, yung parang bakit pag nagcha-choke sila hindi sila nagfi-freestyle ng pantanga? Kasi may bit-bit nga sila Kumbaga, sino ba namang bobo yung aakit sa entablado para lang mapahiya, di ba? So, maraming salamat din kay Arik at sa Flip Top na binigyan pa rin ng chance si Paring Hansel, at maraming salamat din Paring Hansel na hindi mo kami binigo, at bilang fan at inner child ni Lanceta, sobrang happy na mapanood yung isang Sak Maestro na hanggang round 3. Diba? Nakakaano siya nakakainganyo siya, nakakagigil, nakakabuhay siya ng dugo na parang I hope sa susunod, total naging guest naman natin siya last time. Sana si Balakid naman yung makita nating magbalik. At ako, ang natutunan ko sa battle na to ay hintayin nyo sa June 12 ako naman ng may fucking round 3. So, yun. Maraming salamat. Isang araw na naman to ng fucking Isa Rap. Nabusog ako doon. Na-inspira ako sa battle na yun. Yun. Wala na ako masabi. Maraming salamat sa mga kasama natin dito na araw-araw at nakikinig. Sa mga MC na hindi tinitignan as paninira, tinitake nila as, alam mo yun, constructive criticism tong binibigay nating insight. Maraming salamat sa mga MC na nanonood, sa mga aspiring rappers na nakikinig sa ating mga payo. Hindi man ako pioneer or hindi naman ako top ng game, pero maraming salamat pa rin, nakakataba ng puso na pinapakinggan nyo yung opinion namin mula sa isang totoong battle rap fan. Maraming salamat mga guys, at kita-kits tayo muli sa susunod na episode ng Is a Rap. God bless.